Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa dami ng mga nangyayari ngayon, sigurado ka bang tama ang lahat ng naririnig at nababasa mo? Bago ka mag-react o mag-share, think ka muna! Ang Think Ka Muna Pilipinas ay isang media and information literacy advocacy campaign ng MediaQuest kasama ang KBP at ang himpilang ito na nagpapaalala sa atin na mag-pause, mag-isip-isip at kumilos ng may alam. Dahil ang goal, isang mas informed, listo at responsableng Pilipinas. Think Ka Muna Pilipinas! Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Mga katropa, para lagi kang updated sa inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow ka sa AFP Radio DWDD Facebook page at nakatune in sa 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi. Simulcast po ito sa Inyong Kawal Facebook at YouTube channel. And keep up the good work sa team. Ay ang Media and Civil Affairs Group, CRS-AFP, maraming salamat po sa inyo. Ano ang kalagayan ng ating bayan? Ano ang pulso ng sambayanan? Alamin ang mahalagang kaganapan sa bansa at ihayag ang inyong opinyon sa mga napapanahong isyu, panlipunan man o pambansa. Samahan kami tuwing alas 10 ng umaga, Lunes o Biyernes, dito lang sa programa Kumusta Pilipinas? Mga katropa, magandang umaga po. Welcome sa ating Thursday edition ng ating Kumusta Pilipinas. Kumusta po kayong lahat? Luzon, Visayas, and Mindanao. At syempre mga katropa, sa lahat ng mga nakatutok ngayon, unahin ko na agad si Wilson Baldoza Basaliso at si Hi, Miss Casey, Miss Cassie Punzalan. Ayan, ang inyong voices from the front line. Good morning. Ayan, mga katropa, tayo po ay syempre naman magtatalakay, magkukumustahan ngayong araw na ito at ang ating mga kukumustahin ay ang ating Marine Corps, ang Philippine Marine Corps sa pamamagitan ng kanilang Marine Corps Public Affairs Office Chief na akin pong katabi ngayon. Syempre bababatiin ko siya maya-maya pero nais ko munang bigyan kayo ng inspirasyon ngayong araw na to dahil marami po kayong mga makukuha ng mga impormasyon mula po naman sa ating mga panauhin at syempre yung mga nakatutok po sa atin sa DWDP 106.9 Tropang Pinoy FM. Good morning! Lalo na po yung mga taga 5th Scout Ranger Battalion na nariyan lang po sa tapat ng himpilan nila at syempre ang mga nasa Northern Samar, yun pong mga nanonood sa 100.5 Sandigan FM sa Las Navas, Northern Samar. Good morning po sa inyo, samahan nyo kami at sa lahat ng mga nasa ibang bansa, good morning, good afternoon, good noon, good evening, and good night. Ayan po, sa lahat ng mga katutok sa atin sa lahat ng ating mga civil relations group. Welcome po sa ating palatuntunan at syempre nais ko na pong ipakilala. Alam ko na. Sir, syempre gusto ko pong ikaw ay magpakilala sa ating mga
katropa ngayon na nanonood mula po sa Philippine Marine Corps, ang kanila po namang Chief ng Public Affairs Office. Sir, good morning. Good morning, Katropang Bell. Ayan. Okay, sa unang-una, Yes, bumabati muna ako ng isang magandang araw mula sa iba't ibang panig ng ating Pilipinas, sa Luzon, Visayas at sa Mindanao. Yes. And of course, sa mga taga-subaybay at taga-pakinig at nagpa-follow sa ating DWDD. So kasamang Tropang Yes. Bell, good Yes, morning. good morning, Anyway, sir. ako pala si Major John P. Malana, ang John. kasalukuyang Director ng Marine Corps Public Affairs Office ng Ay. Philippine Marine Corps. Okay, so welcome sir. Welcome Major Malana. Mamaya po ay meron pa rin kaming isa pang makakasama mula sa Philippine Marine Corps. Pero mga katropa, kami po muna ni Sir, no, ni Major Malana ang magkukwentuhan. Sir, kumusta ba ang ating Philippine Marine Corps ngayon? And by the way, Major General Blanco, sir, good morning. Shout out po sa lahat ng mga taga-headquarters ng Philippine Marine Corps. And of course, no, yung ating mga kasama po dito sa himpilan. Pero sir, ang balita ko, kasi kahapon po ay aming naibalita din, naging bahagi ng aming balita dito po sa Himpilan, yun pong pagbubukas ng inyong Marex. Alam nyo, doon tayo mag-start sir, kasi alam ko po, ito ay parang narinig ko ay parang binuksan ito sa Mindanao area, Yes, ano po? po, opo. Ayun. So, sir, please tell us about Marex para po maipaliwanag kasi syempre hindi namin mailagay ang lahat sa isang news item. So, sir, ano po ang Marex? Ano ang layunin nito? Sinong participant? Siguro yung mga detalye na pwede nating maibahagi sa ating mga tagapanood at tagapakinig ngayon. Okay, so Katropang Bell, ano? Yes, sir. So actually, yung ating Marex, ito yung tinatawag natin Marine Exercise 2026, ano? So Katropang Bell, ito ay ginanap sa headquarters ng ating 1st Marine Brigade sa Camp Iranun, Sitio Bombaran, Barangay Tugaig, Barira, Maguindanao del Hello Norte. po sa inyong lahat. So, sa kasalukuyan po is ongoing na po itong Marine Exercise 2026. Okay. Kasi binuksan po ito Katropang Bell noong May 18 at magtatapos Oh. ito ngayong May 29. So Okay. actually itong Marex Katropang Bell is nasa third iteration na ito ng Marine Exercise 2026. So 3 I years na po see. siya ngayon. Ano? Oo. And itong activity na ito is subject matter expert exchange and a combined field training exercise between yung ating Philippine Marine Corps, Yes. Katropang Bell, at saka yung US Marine Corps. I see. So this activity is part of the approved Philippine and US Mutual Defense Board, Yeah, so Katropang Bell. bilateral exercise po ito Yes, ninyo apo, Katropang with the Bell. US Marines. Wow, yung inyong mga counterparts. So sir, I'm just wondering, kapag ka meron po kayong mga bilateral exercises na ganito, ano yung mga parang areas kung saan parang kayo ay nagkakaroon ng mga aktibidad, no? Yes, Together with your counterparts. Ano yung parang mga pinaka-highlight? Focus At niya. na-involve ba dito yung mga komunidad kung saan po ninyo ginagawa itong exercise? Yes po, Katropang Bell. So itong Marex activity po natin ito, ang main focus ng exercise na ito is it talks more on maritime security Yes. operations. Okay, so meron din tayong amphibious assault operations. Also, we have the mechanized infantry operations, Oo. the littoral live fire, Yes. Uy, wow. and the special operations including yung ating surface force insertion Oo. are within the Naval Task Group Central and the Joint Task Force Combat Joint Operational Area. Ayan, So, alam mo sir ha, habang ikay nagsasalita ipinapakita no. Yan pong mga nakikita ninyo mga katropa sa video, yan po ang Marex 2026. Ayan, nakita nyo kung gaano ma-action pala ito sir, ano? Yes, Ma-action Katropang at Bell, oo. exciting, ano? So nag-open na po yan and tuloy-tuloy ang inyong mga activities of course, no? Yes, Katropang Bell. Tuloy-tuloy lang yung Oo. activities nito, Katropang Bell. Okay. At syempre, pagdating ng closing, ito ay magiging kabahagi nito. Syempre, yung inyong mga matataas na pinuno sa pamumuno ni General Blanco. And Yes, then iba pa. Katropang Bell. At saka yung commander doon sa namumuno din Katropang Bell doon Yes. sa 1st Marine Brigade na si Brigadier General Batalya. Wow, okay. Nako, so lahat po ng nagpa-participate
sa Marex 2026. Kami po naman ay bumabati sa inyo. Samantala mga katropa, alam nyo po, meron kaming mga nais pa ring ibahagi sa inyo, no, na ito po ay mga aktibidad ng ating Philippine Marine Corps at nais po naming ibahagi ang maiksing video na ito, sir, bago tayo magpatuloy sa atin po namang mga talakayan ngayon. Ano po? So bago yan, Katropang Bell, no, parang nakalimutan din natin na banggitin kung ano ba yung mga participating units pala doon sa okay. Sa Marex. Marine Exercise okay. Ayan, 2026. sige. Ano? Kasi alam ko mukhang marami po ito. Pero ito Yes. po ba yung mga nandun sa Luzon ay pupunta rin sa Mindanao kung sakali? O sa Mindanao lang po ito talaga ng mga unit? Siguro banggitin na rin natin. Yes po. Yung mga participating units po natin dito, Katropang Bell, Yes. we have, of course, yung 1st Marine Brigade. Since area po nila, yes. sila po Ni yung General host dito. Batalla. And we have the Marine Rifle Battalions of the 1st Marine Brigade, the 2nd Marine Rifle Battalion, the 5th Marine Rifle Battalion, and the 6th Marine Rifle Battalion. And of course, we have also the 65th Force Reconnaissance Company ng Force Recon Regiment natin, and the 68th Marine 68 Marine Company ng ating Force Recon Company Regiment, and the Combat Support Task Group 1, also Katropang Bell yung Service Support Task Group 1, the Marine Reservists, also Katropang Bell, we have our law enforcement coming from the PNP, also yung Philippine Army pa pala, Katropang Bell, the Philippine Air Force. I see. So meron And ding the participation. PCG. So may participation din ang other branch of service. Yes, Katropang Bell. Especially- Also the Philippine Coast Guard, Katropang Bell. Ayun. So ito naman po mga katropa ay bilateral exercise ng Philippine Marine Corps with their counterparts. Pero, syempre supported. Lagi naman ganon, di ba sir? No? Kapag mayroong mga military exercises, meron talagang mga suporta galing sa inyong mga kabaro, sabi nga. And other uniformed personnel like the Coast Guard. Yes, Katropang Oo. Bell. Ayan, ako. Alam nyo, ako talagang ngayong araw lang na ito parang natatandaan ko na, first time pa lang sir, no, na magkaroon tayo ng ganitong talakayan. So, marami po tayong mga tatalakayan. Katropang Ronald, isasalang na ba natin yung ating video? Meron po kaming ipapakita bago naman natin mga katropa. Himayin pa ang mga bagay kaugnay po sa ating Philippine Marine Corps. Narito po at panoorin natin. Before the legacy, there was a landing. Before the honor, a daring spirit carried them forward into the unknown. Activated on 07 November 1950, Alpha Company was formed to answer a growing threat to our young nation's sovereignty. On 19 April 1951, the fledgling Philippine Marines joined the AFP's Operation Dragnet, executing their first amphibious landing in Umiray, Quezon, marking their birth as a rapid deployment force. Though no armed resistance met them at the shore, the significance of the moment was undeniable. The Marines had taken their first beachhead. From that first landing grew a force defined by readiness, resilience, and unwavering commitment, defenders of the nation across generations. To honor this historic milestone, the Philippine Marine Corps erected a commemorative marker enshrining the site of their first amphibious operation on the shores of Umiray. 75 years to the day, on 19 April 2026, the memorial stands unveiled, a symbol of honor, sacrifice, and enduring legacy. More than stone and steel, this memorial is a promise that the sacrifices of the past will never be forgotten. Today, as we witness the inauguration of the memorial of the Philippine Marine Corps First Amphibious Landing, we honor not only history, but the spirit of those who fought for peace, unity, and nation.
Ayun. Okay, maraming salamat sa ating kaagapay sa technical side, si Ronald Angeles, na kanina pa po tayo talagang inaalalayan sa mga bagay na inyo pong nakikita. Ano po, habang kami naman ni katropang Major Malana ay syempre nagkukwentuhan, nagkukumustahan tungkol po sa mga aktibidad nila. Ano po. Alam natin mga katropa na ang atin po namang Philippine Marine Corps, kumbaga ikalawang bahagi yan ng Fleet Marine Tandem. Ano po. And speaking of Fleet Marine Tandem, alam natin ang Philippine Navy ay nagdiriwang ng kanila namang anibersaryo. Sir, mukhang meron kayong pinagdiriwang talaga ngayon. Happy anniversary po, Oo, nakikisaya Katropang po Bell. kami sa inyo. Yes, sir. Yes, unang-una binabati natin ang aming mother unit, ang Philippine Navy. So Yes. happy 128th anniversary. Yes, sir. Sa aming mother unit, ang Philippine Navy. Ayan ako. And sir, batiin mo na rin all the way to Maryland, ano ang iyong pagbate dapat makarating kay Major Mark Anthony Cardinoza, ang atin po namang Chief ng Media Affairs Unit. Siya po ay nangungumusta Pilipinas. Namimiss mo na ang Pilipinas, no, sir? At syempre, bumabate sa Philippine Marine Corps. Binabati ko na rin si Major Cardinosa sa pagpapahintulot sa amin, sa pagpapa-interview dito sa DWDD. Yes, sir. And of course, ang aming commandant sa Philippine Marine Corps, Major General Vicente Map Blanco III. And of course, ang aming MC7, si Civil Military Operation Officer, walang iba kundi si Colonel Clifford Nicanor P. Basco, Philippine Navy Marines. Ayan, Sir, at sa lahat po ng aming mga Yes, tropa sir. from MC7 and sa Marine Corps Public Affairs Office, isang magandang umaga sa inyong lahat. Yes po. And speaking of mga nakatutok sa atin, ano ngayong araw na ito, shout out na rin po sa lahat ng mga nakatutok, syempre mga kapamilya natin dito po sa Media Affairs Unit. Also kay Ma'am Leonila Cristobal, nandiyan po sa DND, Department of National Defense, sa clinic. Kumusta raw? And si Miss Rapunzel Yolanda Rimando also. Ayan, sa lahat ng mga nakatutok, Roldan, Juanico, sabi ni Yolanda Rimando, good morning Miss Bell, and Ronald on technical side. Ayan na nangungumusta. At syempre nga po mga katropa, lahat ng mga nakatutok sa atin all over, ano, at buong Philippine Marine Corps po ang ating binabati naman sa kanila pong mga okasyon and syempre sa kanilang mga aktibidad, no? Also, sir, alam mo, ang Philippine Marine Corps, kasi dito po ang tuwing Lunes ay merong programa ang Philippine Navy, ano po. So, kami po ay pamilyar talaga sa mga iba't ibang units ng Philippine Navy. Pero ang Philippine Marine Corps kasi, I think this is one of the few times, no, na tayo ay nagkaroon ng ganito po na mga diskusyon, no? Like you, it's your first time here, no? So siguro maganda rin na manggaling sa iyo, sir. Yung balikan natin, no? Ipakilala natin ang Philippine Marine Corps because this is like a prelude o parang ang inyong kawal feature ng Philippine Marine Corps. Because mga katropa, abangan nyo dahil isang Sabado mapapanood nyo po ang Philippine Marine Corps featuring nga po si Major General Blanco, no? Pero sir, gusto nating malaman, paano yung kumusta yung Philippine Marine Corps nung ito po ay nagsisimula pa lang? Parang kayo po ay nagdiwang ng 75th anniversary na di ba? Yes, Last opo, November. Katropang Bell. Yes, sir. So pag-usapan natin yan, sir. Paano nagsimula yung ito pong Philippine Marine Corps? Okay, so Katropang Bell, actually, itong Philippine Marine Corps, we all know that mother unit namin ang Philippine Navy. Yes. And of course, pag sinabing Philippine Marine Corps, ang operation is more on the amphibious operation. Yes. So paano ito nagsimula, no? So yung history, papag-usapan po natin dito, Katropang Yes. Bell, yung kanyang history, So the Alpha Company, okay, so was created bilang isang light at hard-hitting seaborne force na kayang umatake laban sa hukbong magpalaya sa bayan at iba pang lawless elements sa malawak na coastline ng bansa. Imagine that. Inactivate ito under General Orders number 319 Section 6
AFP noong November 7, 1950. So kung I titingnan natin see. ngayon, so 75 years Yes, that's right. na ngayon ang Philippine Marine Corps. At ayon sa direktiba ni then Secretary of National Defense, Ramon Magsaysay, bago siya naging Katropang Bell. presidente, Yes. ano? Okay, so dun pala. So Alpha Company, pag sinabi natin na kung sino-sino naman yon yung bahagi ng Alpha Company, I'm sure may mga iba, I don't know if meron pa pong mga kabahagi noon na hanggang ngayon ay kapiling natin at bilang mga veterano. But then, gusto nating malaman, sino-sino yung mga talagang nag-umpisa dyan po sa Alpha Company na yan? Okay, so Katropang Bell, ang nag-umpisa dito is the only volunteers ang tinanggap dahil sa dangerous nature ng mission na ito. Oo. So binuo ito ng 6 na opisyal at okay. 206 na enlisted personnel. So karamihan dito ay mga World War II veterans. Yun. At si Lieutenant Senior Grade Manuel L. Gomez, Philippine Navy, ang naging kauna-unahang commanding officer. Wow. O, di ba? Ganun po pala yun. Yun yung parang company size is mga around 200 plus na mga na mga personnel ang bumubuo nito Yes, pala. Katropang Bell. Okay. So, paano naman sir? Kasi syempre, we know the Marine Corps, 'di ba? May mga elite force talaga, and kayo ang ground force ng ating Philippine Navy, hindi po ba? Yes, so, Katropang how Bell. did you train? I mean, para syempre, 'di ba, kailangan po at nabanggit nung nakapanayam namin si General Blanco na talagang una kailangan volunteer ka. Pangalawa, kailangan trained ka talaga. And I think you have itong mga unique training na pinagdadaanan. So, yung mga noon pa, how did they start, sir, training? So, nag-start ito from Reveille to TAPS. So, walang tigil ang training ng volunteers para maabot yung tinatawag nilang highest standards of soldiery. So, later, Yes. the US Marine Drill Instructors, of course, yung tumulong sa training nito. I see. Okay. So, kasi parang nung nabanggit mo, sir, si Lieutenant Senior Grade Gomez, ano po, ano po yung parang maaalala natin sa kanya na parang naging vision niya o pananaw niya para po at pangarap niya para po sa first, yung sa Alpha Company po ninyo? Yes, Katropang Bell. So, dito yung vision ni Lieutenant Senior Grade Gomez for the Corps is, sabi niya dito is, the Filipino Marine does not intend to bask on the glories earned by the Marines of other countries. When he shall finally assault some bloody beaches, he will start his own tradition. So parang ito yung nagbigay ng unique identity ng Philippine Marine Corps. Oo, kasi ito nga yung inyong, sabi nga, kayo nga yung parang ground force, ano nga ba yung tawag sa inyo? Ng Navy, di ba? Yung parang nasa kalupaan, tama po ba? Or maritime? Amphibious. Amphibious. Yes. Ayun, that's the word from the Marine. Amphibious. Okay. And kasi may nabanggit ka pa rin na Amphibious literal operation. kanina. Yes, No? Katropang Bell. Yun. So, first amphibious operation po ninyo. Ano yung parang masasabi natin, sir, na parang naging simula talaga nung inyong mga operasyon? Lalo na first combat operation, no? Balikan po natin ito. So noong April 19, 1951, so nag-conduct yung ating Alpha Company ng first amphibious raid sa Umiray, Quezon. So itong Umiray, Quezon, ito is very historical. Yes, Katropang Bell, kasi dito natin ginawa yung natin last month, April 19, yung commemoration ng first amphibious landing ng Philippine Marine Corps. So bilang bahagi ng Operation Dragnet, kahit uncontested, ito ang simula ng ating Philippine amphibious warfare, Katropang Bell. Featuring the Philippine Marine Corps na noon po ay Alpha Company. Yes, Katropang Bell. Okay. So, syempre noon, amphibious nga warfare, ano po. So, paano, sir, sila na parang yung pag-transport sa mga Marines? Kasi alam natin, pumupunta kayo, iba't ibang mga area ang inyong pinupuntahan, hindi ba? Yes, ang operasyon. Katropang Bell. So, ginamit natin, Katropang Bell, yung RPS Pampanga o ito yung LT-37. So, makikita sa ating picture, mamaya yung sa history nito. So, isang landing ship tank ito para dalhin yung Marines doon sa Dingalan Bay.
Katropang Bell. I see. Alam mo sir, ito yung parang ito yung operasyon no na tinawag ninyo nga yung kaninang kauna-unahan na parang baptism of fire ninyo, hindi ba? Yun ano? Yes. Okay. Matatalakay na rin Oo. po natin yan mamaya para Ayan. makonect. Oo In which na nga. magkakaroon din kami ng another commemoration This year. this year po, ngayong Okay. June 4 po sa Oo, Saragossa. mamaya, sir, Nueva. pag-usapan natin yung baptism of fire. Because yan pala ay inyong parang binabalik-balikan talaga. Kasi makasaysayang Katrapang Bell. Very bahagi. historical Oo. siya. Oo. That's right, no? So, sir, pero bakit ano po, yung paggamit po no nung RPS Pampanga na isang landing ship tank, bakit po siya naging yung kumbaga part of the history? Bakit po yung historically significant para sa Philippine Army, yun pong kauna-unahan na yun? Yes, Katropang Bell, very significant siya, very historical siya. Dahil ito nga, Katropang Bell, yung birth no, ng Philippine amphibious warfare natin at naging foundation ng ating future operations, Katropang I Bell. see. So, ano po ba yung naging role nitong RPS Pampanga sa kumbaga sa history no sa kumbaga ay nakaraan ng atin po na mga Philippine Army? Kasi syempre 'di ba parang sabi natin ito po ay nagamit 'di ba, so bakit siya talagang operationally historically ganyan significant Okay. para sa inyo? Yan nga, gaya ng pagkasabi ko, Katropang Bell, very significant siya, no? Kasi nga, ito yung naging foundation ng ating future operations. Pero kasi yun nabanggit niyo yun sir, and then yung RPS Pampanga naging malaking bahagi po nito. Yes, bukod doon sa Umiray, sinuportahan ng RPS Pampanga yung Philippine Expeditionary Force ng Korea o yung tinatawag na PEPTOC noong Korean War, yun. Katropang Bell, na nagdala ng battalion combat That's teams true. papunta at pabalik mula Korea at saka sa Japan, Katropang Bell. I see. So, ano yung masasabi natin parang legacy ng mga pangyayaring yun, sir? Mula sa sa yung part ng legacy nito, isa itong sa mga unang landing ship tanks na nakuha after the World War II at naging backbone ng amphibious capability ng Pilipinas noong early 1950s, in which na decommission ito noong 1970, Katropang Bell. I see. Pero syempre sir, no, yung mga nakaraan ninyo, sabi nga lagi natin sinasabi yan, no, na kung ano yung nakaraan natin can shape, no, the future and especially, siguro itong present, no, ng ating Philippine Marine Corps. So paano yung naging noon? Parang ano ang naging impluwensya, ano yung naging connection dun sa pagdiriwang ninyo ngayon, yung mga commemoration na inyo pong ginagawa sa kasalukuyan, sir? Katropang Bell, so mula sa maliit na volunteer force ng World War II veterans, nag-forge ng sariling tradisyon ang ating Philippine Marines at pinangunahan ang amphibious warfare sa Pilipinas. So ngayon, dahil pinagdiriwang na po natin ang 75th Marine Birthday, nag-inaugurate ang Philippine Marine Corps ng Military Park Umiray at nag-unveil ng commemorative marker ng first amphibious landing sa Umiray, Quezon. Oo nga pala. And by the way, mga katropa ang Philippine Marine Corps, pag nagse-celebrate ng kanilang anniversary, ay birthday po ang tawag. Kasi diba lagi, bakit nga pala sir, would you know why birthday? I mean, kasi laging AFP, ang Air Force at saka ang Navy, at Army, AFP dito, anniversary ang term. Yes. Pero kayo po ay birthday. Opo, kasi sa Marines kasi pinagdiriwang namin ito. Meron kaming tradition na ginagawa every Marine birthday namin. Yung kung napapansin nyo, no? May cake kayo may cake cutting kami. May cake cutting ceremony na using the very sword. traditional. Yes. From Kayo lang, sir, youngest gumagawa Marine nun. from youngest Marine soldier Yes. to the most senior na In age. Yes, in age. Yan. In age, not Katropang the Bell. rank, sir. Yes, not the rank. Wow. Yun nga talaga. Kaya naging, mas nakakadagdag yun dun sa significance, dun po sa highlight, and also, no, yung, kumbaga,
memorya. Yeah, di ba? yes. Nakaka-inspire pati sir na makita na the youngest one meets the older one. Kasi nandun yung parang sort of, this is my legacy. Reconnect. And Okay? At least we reconnecting. reconnect Oo, our yun yung spirit of kanina. being a Marines. Oo, na parang nag-reconnect yung unang operasyon ng Alpha Company doon sa ngayon ay operasyon na ng mga Marine Corps natin, na Elite Marine Force ngayong panahong ito. Yes, Katropang Nandun Bell. natin nakita, no? So, yung nabanggit mo, sir, na marker kanina, what does it symbolize for the Philippine Marine Corps? Actually, yung commemorative marker na inaugurate namin last April 19 sa Umiray, Quezon. Oo. So, isang lasting tribute ito sa tinatawag nating heroism ng Marines. So, this is a benchmark ng aming historic landing. Yes. And of course, the reaffirmation ng pursuit ng Corps para sa operational excellence. Okay, yung minamaintain natin na peace at saka course. yung national security na ating bansa. Oh, that's right. Okay. So kanina sir kasi nabanggit ko na yung sinasabi natin no kasi narinig ko na rin ito sa inyo previously no. Yung tungkol sa first baptism of fire sa Zaragoza, Nueva Ecija, which I think, yun nga, nabanggit mo na talagang parang binabalikan ninyo ito, no? Isang pangyayari na parang itinatanim talaga no sa isip ng ating mga mamamayan at syempre no ng bawat marine soldier yun pong pangyayaring yon. Siguro sir balikan lang natin yung mga pangyayari noong parang yung tinatawag po ninyo na first amphibious operation ninyo or assault. Yeah. So, Katropang Bell, so meron tayong continuation na magiging activity this coming June 4. I see. So, ito yung malapit na yun. commemoration ng ating first baptism of fire in Zaragoza, Nueva Ecija naman. Okay. So, ito yung first baptism of fire ng Philippine Marine Corps na nag-happen noong April 19. Apo. Okay. So, the Philippine Marine Corps, of course, launched itong first amphibious assault gamit ang kombinasyon ng ating naval craft at borrowed fishing boats. So, walang putok na pumutok, time uncontested ang landing, pero ito ang naging simula, no? Katropang Bell ng ating amphibious operation sa Pilipinas. I see. Okay. And I'm just curious, sir. So, anong nangyari, no? After nung inyong, yung first landing na yon? Actually, history tells, no? Na pumasok sila sa dense jungle. I see. Okay. At nagpatrolya sa mahirap na terrain. Oo, parang, pag And na-imagine eventually, kayo, ano, kung ma-imagine mo, di ba? Pero No? pero magagaling ating mga Yes. marine soldier talagang, okay. So, So, what eventually, happened, sir? nagsettle sila sa municipal building na iniwan ng Army Brigade Combat Team. So, look, no, I see. Katropang Bell, Yung BC, ang compound RBCT. ay may mga bakas ng digmaan. So, anong mga nakita doon? So, may mga bullet marks, may mga foxholes, bunkers sa paligid. Okay. So, how about yung inyong kasi 'di ba dati, mga panahong 'yon, ang hukbalahap ay talaga namang sabihin na natin na nananalasa sila talaga yung mga kalaban na inyong tina-target din, ano? So, kailan sir kailan kumbaga parang naging kailan ninyo na encounter to mga hukbalahap natin? I think meron din tayo mga larawan diyan no na ipahanap din natin kay ating katropang Ronald, no? Yung tungkol ito ba yung mga yung picture ninyo ng hukbalahap? Ito naman yung mga nakikita sa image dito. Ito yung sa commemoration ng Umiray Quezon natin. See. Oo. So bago pa ito, ito yung mga pictures na picture doon sa April 19 sa commemorative marker. Ito yung first Philippine Marine Corps amphibious landing. Oh, I see. Yan yung parang pag commemoration pala sir, talagang parang binabalikan niyo yung mga pangyayari doon. How do you feel? Habang nire-ready ng ating katropang Ronald yung ating Parang, mga picture na gusto rin pong i-share ng ating Philippine Marine Corps tungkol naman doon sa kanilang encuentro with the hukbalahap, Pero anyway, so balikan natin ito pong inyong yun nga, yung ginagawa po ninyo, sir, every time you commemorate. Yes. Siyempre, when we commemorate, parang nabubuhay yung aming spirit.
Oo. sa Marines kasi parang yung history natin Right. na pe-preserve. Yes. So from that parang yung will namin sa Marines na Mm-mm. ito kami from noon hanggang ngayon. Yes. So stay connected pa rin kami sa ano yung mga history ng past sa amin. O kasi 'di ba sabi nga natin lagi always naman 'di ba what happens in the past guides our future, di ba? Yes, Kasi Katropang Bell. oo, marami tayong mga learning, yung mga ganyan, no? So, siguro habang inihahanda ng ating katropang Ronald yung mga pictures nung with the hook balahap talaga. Pero tanungin ko na rin, sir, hindi ba kasi ako sa natatandaan ko, ang hook balahap talaga noon kinatatakutan during that time eh. Ay, yes, Katropang Oo. Bell. So I can imagine yung mga Marine soldiers siguro natin, 'di ba, kahit paano, daunting sa kanila yan. Yan ba, sir? Yan, so, mga kailan pictures. nangyari, sir, itong yung first contact ng mga Marines natin with the hooks na tinatawag, So, hook balahap? noong June 5, June 5, 1951, sa San Antonio, Wow. Nueva Ecija. So, nakaharap ng Marines ang Hook Forces Oo. sa close range for the first time. Oo. Oh, sir, alam mo, ano yun parang kung iisipin natin, 1950, mga November, tapos parang in about Hindi pa tayo 6 months. pinapanganak. Ako, Oo naman, sir, pero, hindi pa ako pinapanganak. pareho naman ako. Ako rin, sir, wala pa. So, medyo malapit lang, mga 1 decade and a half. Pero, oo, pero, I mean, hindi ba, sir, parang yung etong mga ganitong mga klaseng, operasyon could be daunting para sa sino mang sundalo, hindi ba? Pero anyway, meron pa bang ibang mga rin po, mga yung mga other encounters doon po sa area? Sa Saragossa, Nueva Ecija. So, actually, pinaputukan ang Marines ng hooks gamit ang automatic carbines habang naka-encamp. So, from that, so nagkaroon ng exchanges of fire. So, yun na yung first baptism of fire in which na may yun pala mga yun. traces ng blood. Yeah. Oo. Oo. Pero wala naman nakitang body. So, ito yung baptism of fire ng Marines natin nung Okay. ng kasaysayan. Okay. So, kumusta naman yung mission po? Siyempre, involving the hook leaders, ano po? Yes, Katropang Oo, Bell. oo, So, oo. actually, nag-set up ng ambush ang Marines sa open area na napapalibutan ng mga puno. So, mga puno, so we can say siguro mga puno ng Yeah. mangga. So, expecting yung hook leaders to meet there. So, after a long wait, so may mga harvesters doon. So, nakita nila. And then, nagkagulatan ang mga ito sa presence na mayroon palang mga Marines forces doon. Oh, ay nandun na ang bagong tayo, bagong tatag na matatag talaga na Alpha Company na naging Philippine Marine Corps later on, no? So, siyempre yun po, may mga sinundan pa po yun ng iba't ibang mga mission, sir. Yes, Katropang Bell. So, ano ang mga sumunod, sir, na mga mission ninyo? Okay, so dumiretso ang tropa sa Saragossa kung saan muli silang nakaranas ng enemy fire. So ito yung isa pang baptism of fire laban sa hook. Oh, talagang maraming baptism of fires na encounter yung ating mga Marine soldiers, ano po. So, how about the Battle of Pampanga River, sir? Ay, yes sir. So sa isang platoon ito under Ensign Wilfredo Agaluz. So siya yung nag-reinforce ng machine guns at mortars in which nag-take position sa Pampanga River. So Okay. itong si Patrol Sergeant Rosaldes naman yung nakakita ng hook outpost noong June 8, 1951. Oh, yeah. Opo. Oo, ang galing, no? Binabalikan natin talaga ngayon history of the Philippine Marine Corps. And kumusta yung naging yung Battle of Pampanga River? Kumusta So, yung anong naging outcome po nun, sir? So after 2 hours ng firefight, so nakuha ng Marines ang hook camp in which na 3 killed Oo. and then Killed in 11 action. captured at maraming documents at supplies yung nakuha. So wala namang Marine casualties during that Okay, it time. was really a successful mission, Yes. no? Ay, hanga po tayo, binabalikan natin sila kung wala man na, nag-retire naman na sila, talagang palang they are worthy of the recognition ng Philippine Marine Corps, lalo na kapag kanilang Marine birthday, ano po. So, yung tungkol pag-usapan natin, kasi that's their legacy and recognition, di ba, sir? Yes. So, kumusta yung kanila talagang mga naging performance part during that time, no?
Actually, Katropang Bell, yung tagumpay nila is nagdala ng mensahe mula siyempre sa Secretary of the National Defense at sa AFP Chief of Staff during that time. Ngunit pagkatapos nito, tahimik na bumalik ang unit bilang General Headquarters Reserve ng Philippine Navy. Okay. Sir, siguro, no, kasi syempre, I know that this is really very significant. Pero sa inyo po, para sa inyo, bakit po ito very significant? Katropang Bell, no? Gaya nga ng pinag-usapan natin na makasaysayan nga itong itong history ng Philippine Marine Corps, no? So, isa sa mga significance nito is dahil ito ang tinatawag na crucial test ng brilliance at saka daring ng Philippine Marines. So, na-exceed nila yung expectations. Yes. Pinatunayan nila ang kanilang kakayahan bilang sa ngayon meron tayong tinatawag the few, the proud, the Marines. Yes. Okay? At may huya after. Na-secure yung role nila sa future operations Yes. na nangangailangan ng tinatawag natin highest standards of professionalism, yung soldiery virtues natin at dedication to duty. And yung tinatawag nating motto namin sa Philippine Marine Corps, yung karangalan, katungkulan, at kabayanihan. Ay, wow. Yun talaga. Yung inyo namang, yung values na talagang you really live by, ano? Yung Yes, prinsipyo. Katropang Bell. Ayan. And that's the reason, I think those 3 words are the reasons why ngayon po ay ready, reliable, at specialized and reliable ang atin po namang Philippine Marine Corps. And sir, alam mo, kanina nabanggit nyo, no, yung opening, nag-open ang Marex, ganyan. Pero alam ko na meron pa kayong ibang mga serbisyo, mga proyekto para sa mga komunidad, ano? Yung mga community relations activity po ninyo. Kumusta naman ito? And siguro bigyan natin ng pagkakataon naman, no, ang ating kasama. Ayan, magpakilala ka, sir. Ayan si Major Sadlay. Okay na po yan, sir. Sige, go ahead. At ikaw naman ay magpakilala po. Katropang Bill, ako po si Major Dennis Sadlay, Philippine Navy Marines, Yes, ang Chief Public Affairs ng Philippine Marine Corps. At mula po sa inyong Philippine Marine Corps, sa lahat ng ating taga-subaybay sa iba't ibang lupalop ng Pilipinas, binabati po namin kayo ng isang mapagpala at mapayapang umaga po sa ating lahat. Yun, snappy salute from a Marine. Ayan po. Alam mo, sir, kasi balikan natin, no? Kasi nagkaroon po kayo ng parang pagtatayo o paglalagay ng commemorative marker dyan sa Umiray. And we know na ang mga kasundaluhan natin, kapag nagpunta sa isang lugar, meron po talaga yung mga aktibidad. Ano-anong mga naging activity nyo doon, sir? Nagsagawa po tayo ng tinatawag namin community relation activities or civil affairs activities. Nakabilang po dito yung mga iba't ibang medical services. Yes. At gaya po ng nabanggit kanina, ang aktibidad na ito ay bilang bahagi din ng paggunita sa inauguration at unveiling ng commemorative marker sa Umiray, Quezon. Ayun. Kaugnay ng kauna-unahang amphibious landing na binanggit ni Major Malana kanina. So, hindi lang ito marker, kundi isa rin itong anyo ng military park doon sa naturang lugar. And pinapakita talaga nito yung commitment po ninyo, no? Yes. Yes po, Katropang Bill. Ayan, ako. And so, how about yung mga partners po ninyo sa mga ganitong aktibidad? Meron po tayong mga katuwang dito. Yung unang-una po, yung Philippine Marine Corps Foundation Incorporated at iba't iba pang organisasyon gaya ng Alagang Kapatid Foundation, the Church of Jesus Christ, Latter-day Saints, YWAM Ship Philippines, Zunta Club of Greater Rizal 2, barangay health workers, at syempre po yung lokal na pamahalaan ng General Nakar at ng Barangay Umiray po. Yes, at saka syempre, yung mga leadership, yung Philippine Marine Corps leadership also participated. Opo, pinangunahan po ito ng aming head ng aming office na si Colonel Clifford Nicanor P. Basco, Philippine Navy Marines. Okay, so mukhang marami po talaga kayong mga serbisyong naibigay dito, no? Specifically kasi sabi niyo medical, pero 'di ba mga specific po ng mga services na inyo pong naibigay, sir? Meron po tayong libreng ECG, urinalysis, itong ultrasound. Meron po tayong free circumcision
or yung O, tuli. kasi summer, usually ginagawa yan sa mga bata, ano po, yung mga estudyante. Yes, Katrupang Bill, na kung saan na maraming benepisyaryo ng mga taga-umiray ang nakinabang nito sa ating mga hinatid na libreng services. Okay. So may mga inihahandog din po kayo sa kanila ng mga iba pang mga form of services. Yes po, Katrupang Bill. Meron din po tayong mga binigay na mga wheelchairs, mga crutches po, mga reading glasses, mga kitchen aprons, mga educational booklets. Oh. Gaya ng nabanggit ko kanina, galing ito sa mga stakeholders natin na nabanggit I ko see. kanina. Oo. So, hindi ito magmamaterialize Oo. kung hindi dahil sa kanilang tulong. Sila po yung naging katuwang namin dito. Under po ito ng under supervision po ng aming commandant na si Major General Blanco po. Oo. Alam mo sir, bago tayo maubusan ng oras, no, banggitin lang natin na sa mga ganitong activities kasi ninyo, parang iniengganyo nyo rin syempre, no, yung mga future na mga kabataan, lalo yung mga po pwede na halimbawa sumali sa Philippine Marine Corps in the future. Yes, Katrupang Bill, nagkaroon din po ng mobile recruitment, yung ating MC1 Yes. at ang ating MC9 yung para po hikayatin ang ating mga mamamayan, lalo-lalo na po yung mga kabataan ng General Nakar na sumapi po bilang membro ng regular Marines at Marine Reservist. Yes, sir. And siyempre, no, meron kayong mga, baka sir, gusto nyong pasalamatan ang inyo pong mga naging, yung mga partners, mga stakeholders, yung mga nag-participate, doon po naman sa inyong mga activity. Sa lahat po ng aming mga stakeholders, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat. Kung hindi dahil po sa kanila, hindi po nagmamaterialize itong mga community relation activities natin or civil affairs activities natin. Okay. Ayan. Nako, thank you very much. Meron lang po kaming ilang minutong nalalabi kaya hihingan ko na po ng mensahe po ang ating mga nakasama ngayon. Unahin na natin, sir, si Major Sadlay muna, sir, ano ba ang iyong mga nais pang mga mensaheng ibigay sa ating mga kabataan, sa ating, at saka yung mga future, baka gusto mo sila imbitahin, sir, na yung mga, kumbaga pag nandun kayo at lalo na sa mga MAREX activities or whatever mga activities niyo and supportahan syempre ang ating Philippine Marine Corps. Sa amin po, hinihingi po namin ang suporta ng bawat komunidad na makipagtulungan po sa amin sa usaping pangkapayapaan, pangkaunlaran at seguridad po ng bawat komunidad. Ang inyong Philippine Marines po ay katuwang ng bawat mamamayang Pilipino tungo po sa kapayapaan at kaunlaran ng ating bansa. Ayan, that's right. And so, Sir, Major Malana, sir, ikaw naman po, ano ang iyong mensahe ngayon para sa ating mga tagapanood, mga tagapakinig, at mga taga-subaybay? Meron lang din akong parang kumbaga pahabol na lang Katropang Bell. Total may mensahe na rin naman si Major Sadlay. Yes, sir. Meron kasi kaming Katropang Bell. Nalalapit na ito na yung Kabayanihan Marathon Run po namin Okay. 2026. So inaanyayahan natin yung ating mga enthusiast runners natin makilahok sa amin dito sa aming Heroes Day Run na tinatawag, Okay. which will be on August 30, 2026 po. Heroes So Day. ito na yung Okay. 9th iteration ng ating Yes. Kabayanihan Run. So sa Okay. mga nagbabalak tumakbo dyan, okay? So punta lamang po sa aming office, Philippine Marine Corps, sa Civil Military Operations Office. Yes. So gusto namin i-promote ito kasi last year very successful yung activity natin. Yan. And I'm sure- sana this year, Yes. since this is a simultaneous Definitely. run, so iniimbitahan natin lahat yung mga enthusiast runners natin na Okay. maki-join sa Philippine Marine Corps in celebration na rin po ng Heroes Day. Okay. Kaya ayan. Kabayanihan Run. Yes. All right. So mga katropa, napakarami po naming natalakay ngayon. Congratulations po sa Philippine Marine Corps sa kanilang mga military bilateral exercise with their foreign counterparts, also sa kanilang commemoration nung Umiray landing, and syempre po mga katropa yung mga community relations service nila at marami pa pong iba, at lalo na po yung mga nais na sumali sa Philippine Marine Corps, kayo po naman ay bumisita lamang syempre sa Civil Military Operations ng Philippine Marine Corps, at syempre po
Kami nagpapasalamat sa ating mga nakasama ngayon. Antabayanan niyo po dahil narito na at susunod ang ating Armor of God na walang iba kung hindi si SMS, Senior Master Sergeant, ang admin po nga chief ng mga lahat ng mga enlisted personnel namin, the Civil Military Operations Command, AFP. So si SM Ramos po ay sa inyo, kasama po ang kanyang mga panauhing pastor. Maraming salamat sa iyo, Katropang Ronald Angeles, and also kay Sarge Regine Tamanio. Mga katropa, sa ngalan po ni Major Mark Anthony Cardenoza, ako po ang inyong Katropang Bell, nagpapaalam at nagpapasalamat sa inyo. Bye for now, until tomorrow mga katropa. Ano ang kalagayan ng ating bayan? Ano ang pulso ng sambayanan? Alamin ang mahalagang kaganapan sa bansa at ihayag ang inyong opinyon sa mga napapanahong isyu, panlipunan man o pambansa. Samahan kami tuwing alas 10 ng umaga, Lunes o Biyernes, dito lang sa programa Kumusta Pilipinas? Ito ang DWD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.